Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Mga pantalan sa Visayas at Mindanao, apektado ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Davao Region. Matapos yanigin ng malakas na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao kahapon, October 10, na may lakas na magnitude 7.4, nagsagawa ng agarang inspection at evacuation sa mga pantalan sa ilalim ng Philippine Ports Authority. Sa inisyal na ulat, nakita ang mga bitak at settlement issues sa mga pantalan ng Mati, Pantukan, Tagpupungan, Babak, Mako, at Malalag. Bilang pag-iingat, ipinasuspinde ng PMO Davao ang trabaho upang matiyak ang kaligtasan ng mga kawani nito. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng mga manggagawa at pasahero, at nakahanda silang makipag-ugnayan sa Coast Guard at mga LGU para sa mabilis na pagtugon. Sa Butuan City, nakaranas ng intensity 5 hanggang 6 ang mga residente, kaya't agad na nagsagawa ng damage assessment ang Port Management Office Agusan sa mga pantalan ng Nasipit, Masaw, at Butuan. Ayon sa paunang ulat, nagkaroon ng maliliit na bitak sa pader, natuklap na tiles, at nabasag na salamin, ngunit ligtas ang lahat ng kawani at port workers doon. Sa Port of Dumaguete, lumikas ang mga empleyado ng PMO Negros Oriental Siquijor matapos maramdaman ang pagyanig, habang sa PMO Bohol, agad na isinagawa ang dock, cover and hold, bago lumikas sa open space area. Sa Surigao, inilikas din ang mga empleyado matapos ang pagyanig na naganap habang ginaganap ang misa sa gusali ng PMO, at kalaunan ay kinumpirmang walang pinsala sa mga pasilidad. Wala namang naiulat na nasugatan sa lahat ng pantalan sa ilalim ng PPA sa Visayas at Mindanao. Patuloy namang nagsasagawa ng inspection at monitoring ang mga port engineers, upang matiyak ang kaligtasan ng mga gusali, kargamento, at mga manggagawa sa gitna ng patuloy na aftershocks. Well, Ma'am Karen, unang-una po, ang ginawa po natin, matapos pong na-detect nga po yung paglindol po, dyan sa Davao Region, agad po tayo nakipag-ugnayan sa ating port management offices po doon sa area at sa mga apektadong PMOs pa po natin. At ang una po natin tinanong ay yung po kalagayan ng ating mga kawani. Kung meron po ba nagsaktan or meron po bang nasugatan, at sa kabutihang palad po naman, ligtas po lahat ng kawani ng PPA doon po sa mga affected area. Yung pong sa lahat po ng mga pantalan natin sa area, ang may naitala pong initial damage assessment, although minor damage lamang po, ay yung ating po mga pantalan po doon sa Mati City at saka sa Mako Port po, sa Davao de Oro. Opo. At ang nangyari din naman po doon, dahil nga for a time right after po yung earthquake ay nawalan po ng kuryente at tubig, ay nagpadala po tayo kaagad ng mga ng relief goods doon sa mga kawani po natin muna, para po para matulungan po sila at ang kanilang mga pamilya. Nagbigay po tayo ng tubig doon at ang mga makakain. And then nag-utos na po tayo, nagbigay tayong direktiba sa ating po mga port management offices doon na makipag-ugnayan po doon sa ibang LGU na nangangailangan ng tulong, at pag nalaman po natin kung ano mga pangangailangan nila, tayo po ay mag-organize ng relief operations po doon sa mga LGU para makatulong po sa kanilang muling pagbangon. GM, po. Opo. Samantala, rollback sa presyo ng petrolyo, inaasahan sa susunod na linggo. Makakahinga ng maluwag ang mga motorista sa susunod na linggo, matapos ang ilang linggong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tinukoy ang pagtaya ng industriya, base sa International Oil Trading sa nakalipas na 4 na araw, sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, na ang presyo ng kada litro ng gasolina ay maaaring bumaba ng humigit kumulang 17 centavos kada litro, nasa 54 centavos kada litro naman ang tinatayang rollback sa presyo ng diesel, at 47 centavos kada litro sa kerosene. Ang mga kumpanya ng langis ay karaniwang nag-aanunsyo ng price adjustments tuwing Lunes, na kanilang ipinatutupad kinabukasan. Year-to-date ang presyo ng gasolina ay tumaas na ng 14 pesos and 90 centavos kada litro, diesel ng 17 pesos and 85 centavos kada litro, at kerosene ng 5 pesos and 45 centavos kada litro hanggang October 7. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.